gabi po sa ating lahat mga kapatid. Sama-sama po tayong magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm, sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me at the dawn. In your everlasting arm, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm, sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me at the dawn. In your everlasting arm, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. All my hopes, all I need, held in your hands. All my life, all of me, held in your hands. All my fears, all my dreams, held in your hands. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. God, whatever comes my way, I will trust you. God, whatever comes my way, I will trust you. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na sa pangalawang pagkakataon ay makapagsalita sa inyong harapan ngayong gabi. At ang ating pong pag-aaral ngayon ay makikita po natin sa Lucas chapter 10 verses 38 hanggang 42. Ito po ay may pamagat na
iisa lamang ang kailangan. May dalawang mahalagang tauhan sa kasaysayang ito, si Marta at si Maria. Ayon sa ating teksto, si Marta ay abalang-abala sa paghahanda. Sa palasak na salita, ay tarantang-taranta sa paghahanda. Ngarag, toxic. Sa King James Version, ang salitang ginamit ay cumbered. Sabi po sa verse 10a ng King James Version, "But Martha was cumbered about much serving." Ang salitang cumbered ay galing sa Greek word na pirispato, na ang ibig sabihin ay pulled away or to be pulled apart, distracted, overburdened. Sobra ang paghahandang ginawa ni Marta, na para bang hinati na niya ang kanyang sarili. Kapag ang isang tao ay sobrang busy, maririnig mo ang ganito, "Hati ang katawan ko sa dami ng trabaho." Siguro, sa halip na kape at tinapay lamang ang inihanda ni Marta ay buffet. Kaya nga po, hirap na hirap siya. Sabi po sa verse 40a, "But Martha was distracted by all the preparation that had to be made." Sa Common English Bible, Martha was preoccupied with getting everything ready for their meal. Simpleng hapunan lamang ang kailangan, pero ang hinanda ni Marta ay pangpiesta. Dahil dito, ang paglilingkod ni Marta ay naging self-serving and condemning. Self-serving dahil gusto niyang magpasikat at ayaw niyang mapintasan bilang host. Gusto niyang maka-earn ng ganda. Condemning dahil siya'y naglilingkod ng may pagrereklamo. Parang batang inuutusan ng kanyang nanay na maglampaso ng sahig. Sumunod nga, pero sumunod na nagdadabog. Sa verse 40b, sabing ganon, "Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyong siya'y tulungan naman ako." Hindi naman natin binabaliwala ang ginawang paglilingkod ni Marta. Kung wala si Marta, ay walang mag-aasikaso ng pagkain ni Jesus. Si Marta ay kumakatawan sa tinatawag na active life. Ang problema ni Marta ay nasobrahan ang kanyang paghahanda na hindi naman talaga kailangan. Nararapat na pinag-iisipang mabuti ang paglilingkod, sapagkat hindi lahat ay makabubuti. Ang paglilingkod ay nangangailangan ng tamang oras, ng tamang lugar, ng tamang pamamaraan, at ng tamang motibo. Ang tamang motibo ay walang iba kundi ang pagpaparangal sa Panginoon. Maganda yung 3 general rules na naging gabay ng founder ng Methodism na si John Wesley. Sabi niya, "Do good, do no harm, and stay in love with God." Gumawa ng mabuti, huwag gagawa ng masama, at manatiling umiibig sa Diyos. Kung ito rin ang magiging gabay natin, hindi tayo maliligaw at magiging tama ang gagawin nating pagpili. Si Jesus ay pumunta sa tahanan nila Marta at Maria upang mangaral tungkol sa mabuting balita, hindi upang makikain. Kung kaya't ang tamang paraan ng pagtanggap sa Kanya ay ang pakikinig sa Kanyang sasabihin. Iisa lamang ang talagang kailangan. Ito ang sabi ni Jesus kay Marta nang ito'y magreklamo. "But one thing is necessary. Only one thing is needed. One thing is needful. There is only one thing worth being concerned about."
Kaya't anumang gawin nating paglilingkod, kailangan tiyakin nating iyon ay necessary, needed, at karapat-dapat pag-ukulan ng pagpapahalaga. Meron daw pong isang prayer meeting na hindi natuloy dahil lamang po wala silang magagamit na background. Life is a matter of choice, wika nga. Sina Marta at Maria ay naharap sa dalawang pamimilian. Ang ipaghanda si Jesus ng makakain o ang makinig sa kanyang pangangaral. Pinili ni Marta ang maghanda. Pinili ni Maria ang makinig. Nang pagkakataong iyon, sino sa kanilang dalawa ang naging tama ang pamimili? Ang sagot ni Jesus sa verse 42b, mas mabuti ang pinili ni Maria. Mary has chosen what is better. Pinili ni Maria ang mas mabuti sa pagkakataong iyon, ang makinig. Si Maria ang kumakatawan sa tinatawag na contemplative life. Nang pagkakataong iyon, ang contemplation ang hinahanap ni Jesus na paraan ng paglilingkod. Kung halimbawa, sa pagkakataong iyon ay may nalulunod na kailangang sagipin, ang tamang tugon ay ang pagsagip sa nalulunod at hindi ang pagsasagawa ng prayer meeting. Mabuti rin ang maghanda ng pagkain. Ngunit mas mabuti ang makinig sa pagkakataong iyon. Ang pamimili ay totoong mahirap kapag kapwa mabuti ang ating pinamimilian. Ang pipiliin lamang natin ay iyong mas mabuti. Mas madali kung ang pamimili ay sa pagitan ng mabuti at ng masama. Ngunit may mga pagkakataong tayo wala talagang pamimilian. Ito ang sitwasyon na we are to choose between two evils. Ang pipiliin na lamang natin ay iyong lesser evil. Hindi ba mas madalas tayong maharap sa ganitong sitwasyon kapag ang pinagpipilian natin ay dalawang politiko na parehong tiwali? Napuwersa tayong piliin iyong lesser evil. Lesser nga, pero evil naman. Bakit mas mabuti ang pinili ni Maria? Sabi ni Jesus sa verse 42c, ito'y hindi na aalisin sa kanya. It won't be taken away from her. Bakit hindi na ito maaalis sa kanya? Sapagkat ang pinili ni Maria ay spiritual at eternal, pangkaluluwa at pangbuhay na walang hanggan. Ang mga bagay na panglupa ay lumilipas, kaya't hindi ito marapat na bigyan ng sobra at tanging pagpapahalaga. Sabi sa Mateo 6, verse 19 hanggang 20, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Ipinakikita sa kasaysayang ito na higit nating napaparangalan ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mensahe. Instead of providing excessively for His needs. Ang kailangan ng Panginoon ay ang ating mga tainga upang dinggin ang kanyang sinasabi. Ang pananampalataya ay nalilikha sa pamamagitan ng pakikinig. Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ang pakikinig ni Maria sa pangangaral ni Jesus ay lalong nagpaigting sa pagmamahal sa kanya ng Diyos. Ito'y pagmamahal na walang sinumang makaaagaw. Sa Roma 8:38 hanggang 39, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, o ang mga may kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan,
ang kalaliman, o anumang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang pagmamahal na ito ng Diyos na nagliligtas ang tinanggap ni Maria dahil sa pakikinig niya kay Jesus. Ito'y hindi na mawawala sa kanya magpakailanman. Ito'y hindi maaagaw ni numan. Purihin po ang Panginoon sa kanyang paalala sa atin ngayong gabi. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa gabi pong ito sapagkat ikaw ang aming Diyos na mabuti, Diyos na matapat. Hindi ka po nagbabago. Ikaw po ang aming Diyos na mapagmahal. Totoo ka po sa inyong pangako. Hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan. Ano po ang ginawa niyo noon, ginagawa niyo po ngayon at gagawin niyo pa rin po sa hinaharap, Panginoon, ang aming mga buhay. Panginoon, nihiling po namin na patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan, maging ang ngayon po ay sa pag-iisip, sa pagsasalita at sa paggawa. Alam niyo pong lahat ang laman ng aming puso, ng aming isip. Wala po kaming maidilihim sa inyo, Panginoon. Hayag na hayag po, Panginoon, ang aming buhay sa inyo. Kaya po, Lord, pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Kung meron man po kaming nasabi na nakasakit kami ng damdamin ng aming kapwa, Panginoon, sana po ay patawarin niyo po kami. At dalangin po namin na bigyan niyo ng kalakasan, Panginoon, ang aming mga kahinaan upang kami ay makalakad ng naayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, salamat po sa maghapong nagdaan. Salamat po sa mga biyayang pinagkaloob niyo po sa amin, sa walang sawang pag-iingat na ginagawa niyo po sa amin, sa pagkakaloob mo ng mga pangangailangan namin, Panginoon, sa araw-araw. Tunay po, Panginoon, na sa iyo lamang po nagmumula, Panginoon, ang lahat ng ito, pati na po ang pagpatuloy mong pagpapahiram sa amin ng buhay at ng kalakasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo. Dalangin ko po, Panginoon, na ang aming iglesia, na ikaw po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa aming mga manggagawa, kay Pastor Dudes at sa kanyang pamilya, kay Jack Christie at sa kanyang mga mahal sa buhay, kay Pastor Jomar at sa kanyang pamilya, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy magbigyan ng kalakasan si Jack Christie sa kanyang pangatawan. At tulungan niyo po, Panginoon, na kung ano man po ang kanilang mga pangangailangan, ay kayo po ang nakakaalam doon. At alam po namin ay pagkakaloob niyo sa kanila. Alam po namin, Panginoon, na wala ka pong lingkod na pinabayaan. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang mga gawain, ang mga online service, Panginoon, pag Sunday service, Panginoon, ang midweek service, Panginoon, tulad dito, at ang live class na ginagawa sa kanilang araw. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bigyan ng pakikiisa, Panginoon, upang makinig ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Kasi po alam po namin na sa pakikinig namin ng iyong mga banal na salita ay magiging matatag, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, lalalim, Panginoon, ang aming pagkakilala sa inyo, anak na si Jesus, magiging lubusan, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Panginoon, sa inyong anak na si Jesus. Lord, dalangin ko po sa inyo na pati na po yung GSSO na ginagawa ng mga bata, ng mga teachers na ginagamit niyo po dito sa mga nagbibigay ng mensahe at magbibigay pa. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa kanila. Hawakan niyo po, Panginoon, ang buhay ng maliliit naming mga kapatid at tulungan niyo po, Panginoon, na sa kanilang murang isipan na, Panginoon, ay magkaroon na po sila, Panginoon, ng lalim ng pananampalataya sa inyo at pagtitiwala. Hawakan niyo po, Panginoon, ang kanilang mga buhay at tulungan niyo po, Panginoon, na patuloy silang makagawa ng mga bagay, Panginoon, na naayon sa inyong banal na kalooban. At tulungan niyo po ang GSSO na makapagpatuloy po, Panginoon, sa online by Sunday school ng mga bata. Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo ang mga anak niyong may mga
Ikaw po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila, magdampi ng inyong makapangyarihan sa part ng kanilang katawan na nakakaramdam sila ng sakit, Panginoon. Gamitin niyo po yung mga gamot na kanilang iniinom, basbasan niyo po, sangkapan niyo po ng kapangyarihan niyo upang patuloy silang magkaroon ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Dalangin po namin na bigyan niyo ng kalakasan ang kanilang mahihinang katawan, Panginoon. Dalangin ko rin po na patnubayan niyo po at huwag niyo pong pababayaan ang mga nag-aalaga sa kanila. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang mga anak niyo nagta-travel, pagpasok sa kanilang mga hanap buhay. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. Ilayo niyo po sila sa mga asymptomatic, Panginoon, na maaari nilang makasabay sa mga sasakyan o sa kanilang paglalakad. Dalangin ko po, Panginoon, na kung paano mo sila hinahatid sa kanilang mga trabaho, Panginoon, ay ihatid mo silang muli pabalik sa kanilang mga tahanan na ligtas. Pati na po, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, ikaw po, Panginoon, ang tumulong sa kanila, mamuna sa kanila. Dalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, ang mga may online business, Panginoon, ng mga kapatiran. Sana po ay bigyan niyo po ng katatagan, Panginoon, ang kanilang mga business. Panginoon, bigyan niyo po sila ng katyagaan, Panginoon, upang sa pangunguna mo, Panginoon, ay umunlad, Panginoon, ang kanilang mga business. Dalangin ko po na anuman po ang kanilang mga pangangailangan ay iyon pong pagkaloob. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga anak niyo working from home. Salamat po sa kaparaanan mong ito na binigay upang hindi na po sila lumabas ng kanilang mga tahanan para magtrabaho, kundi sa loob na lamang po ng kanilang mga tahanan. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng katalinuhan sa kanila at tulungan niyo po, Panginoon, na huwag magkasira ang mga gadgets na kanilang ginagamit para po sa kanilang work from home, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa inyo, mga anak niyo po na OFW, Panginoon, marami po sa kanila ang gusto na umuwi pero hindi po sila pinapayagan. Ikaw na lamang po, Panginoon, ang magbigay ng banal niyong kaaliwan, Panginoon, sa kanila. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng sakuna, karamdaman at anumang kapahamakan. Palakasin niyo po ang kanilang mga pangangatawan at tulungan niyo po, Panginoon, na maging karapat-dapat na sila sa kanilang mga hanap buhay. Ano man po yung mga pinagagawa sa kanila ay magawa nila ng maayos. Dalangin ko po na patatagin niyo po ang kanilang mga hanap buhay para po patuloy silang makatulong sa mga mahal nila sa buhay na nandito sa aming bansa. Patnubayan niyo po sila, Panginoon, mga anak niyo sa ano po silang bansa naroroon. Dalangin ko po sa inyo, Panginoon, ang aming bansa. Nawa po, Panginoon, ay patuloy niyo pong i-flatten, Panginoon, ang COVID-19. Habang hinihintay, Panginoon, ng vaccine ay huwag na po, Panginoon, sana marami pang magkaroon ng COVID-19. Dalangin ko po sa inyo ang aming presidente, Panginoon, ang mga governors, ang mga mayors, barangay captains, ang lahat ng kanilang mga kasamahan sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Nawa po ay ingatan niyo po sila, Panginoon, ilayo niyo po sila sa COVID-19 at tulungan niyo po na matapat nilang gawin, Panginoon, ang kanilang mga pangangasiwa sa kanilang mga mamamayan. Lord, ang mga health workers, ang mga frontliners, Panginoon, nawa po ay palakasin niyo ang kanilang mga pangatawan, Panginoon, ang mga immune system nila, Panginoon, kasi po sila ang naka-front, Panginoon, sa mga hospitals, Panginoon, ang mga iba't ibang lugar ng gobyerno. Kayo na po, Panginoon, ang mga bahalang magbigay sa kanila ng kalakasan ng kanilang mga pangatawan. Dalangin ko po, Panginoon, na nawa po, Panginoon, ay iiwas niyo po, Panginoon, aming bansa sa mga natural calamities tulad ng lindol na nararamdaman na rin po sa
ibang bahagi, Panginoon, ng aming bansa, ibang bahagi ng mundo, Panginoon. Nawa po ay ilayo niyo sa amin, iiwas niyo po kami sa malalakas na lindol, malalakas na bagyo, Panginoon. At tulungan niyo po na pati na ang baha, Panginoon. Huwag nawa pong mangyari na bumaha, lalo-lalo na po sa bayan ng Kalumpit. Panginoon, ikaw lamang po ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan. Lahat po ng bagay sa aming buhay, sa iyo lamang po namin ibinibigay. Sapagkat alam po namin na ikaw lamang, wala nang iba na makakatulong sa amin. Salamat po, Lord, sapagkat hindi niyo po kami iniiwan. Lahat ng pamilya namin, Panginoon, ay itiingatan niyo. Hindi niyo po kami pinababayaan. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa amin. Sa kabutihan niyo ito sa amin, Panginoon, ay tulungan niyo naman po kami magamit mo, Panginoon, na makapag-share ng iyong mga salita. Kahit na po sa cellphone ay makapag-share kami ng iyong pagliligtas, Panginoon, sa mga kakilala namin, Panginoon, sa mga kamag-anak namin. At tulungan niyo po, Panginoon, na maghari, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, ay yung pong kahit na po kami ay nasa bahay lamang ay makapagpuri kami sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw lamang po. Wala na po kami iba pang inaasahang patuloy na mangunguna at magpapala po sa aming buhay. Nagbibigay na aming mga pangailangan. Maglalayo sa amin sa mauri na sa karamdaman at anumang kapahamakan. Lord, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa gabi po ito. Lord, ang lahat po na ito ay nilalapit namin sa makapangyarihang pangalan lamang po ng aming mananakop na si Jesus. Amen at Amen.